Eto na, papangalanan na, ilalabas na ng COMELEC ang mga politiko at mga kontraktor na nagsabwatan, nagbigay ng donasyon at tumanggap doon sa nakarang eleksyon na mayroong mabigat na kaparusahan at pananagutan. Yan po sinasabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pakinggan natin itong report na ito. Dali tingnan natin kung gusto ko may parinig sa inyo itong report na ito. 6 na senatorial candidates ang tumanggap ng donasyon mula sa mga kontratista noong nakaraang 2025 elections. 4 dito ang nanalo. Yan ang kinumpirma ng COMELEC ngayong araw sa pinakahuling update ng kanilang isinasagawang investigasyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa 26 contractors na ang kasalukuyang nasa listahan ng poll body na nadiskubre nilang nag-donate sa mga kumandidato noong nakaraang halalan. Bawal ito sa ilalim ng Section 95C ng Omnibus Election Code. 6 na kandidato for the Senate, 2 kandidato for the 2 kandidato for the party list, 3 kandidato for the congressional candidates sa district, at pagkatapos isang national political party, at merong kandidato for governors. Wow. Ayon kay Chairman Garcia, target nilang matapos ang listahan sa darating na Biyernes para muling makapag-send ng certification request mula sa DPWH. Kinakailangan kasi nila ng formal confirmation mula sa ahensya na ang mga kontratistang nasa kanilang listahan kumukubra ng kontrata mula sa pamahalaan. Paraan daw ito para maging matibay ang election offense na posible nilang ihain laban sa mga kontraktor na nag-donate at mga kandidatong tumanggap ng donasyon. Ang parusang kadikit, 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at perpetual disqualification from holding office. Halos 2 buwan na mula nang isumit. Ayan malaking pananagutan, makukulong at ipagbabawal sa kahit anong posisyon sa pamahalaan ang mga politiko. In other words, yung mga nanalong senador, pwede nang ma-disqualified. Yung mga hindi nanalo, kung sakali na muling tumakbo sa kahit anong posisyon sa darating na mga eleksyon, mayroon ding disqualification. Ito yung magiging ground. Tama lang po ito. Dahil timing na timing po ito doon sa issue ng sabwatan ng kontraktor, ng politiko dito sa flood control project, scam. Dahil nga ang mga politiko ay tumatanggap ng donasyon at ang kontraktor ay nagbibigay ng donasyon tuwing eleksyon at nagkakaroon sila ng sabwatan sa pagkuha ng mga project, paglalagay ng malaking pondo. Ang mga politiko bilang proponent at ang makikinabang kontraktor at politiko, kasabwat ang mga taga DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ganun pong kalala ang sitwasyon dito sa ating bansa. So, Omnibus Election Code of the Philippines ang nilalabag nilang batas. Hindi po biro yan. Yan ay hindi po regulasyon lang, hindi policy lang. Yan ay isang batas na dapat po ay irespeto. Ang hindi susunod dito, makukulong, madi-disqualified. Yan ang sinasabi ngayon ni COMELEC Chairman George Garcia. Napapanahon na po na ito ay panindigan, ito ay gawin, kasi nga po talamak ang sabwatan ng politiko at kontraktor. Sa matagal ng panahon, ginagawa nila yan. Lalo na po yung mga active contractor. Pag sinabing active contractor, meron na mga kontrata sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Bawal na bawal yan. Conflict of interest. Kasi definitely, pag nanalo ang kontraktor o nanalo ang politiko na tinulungan ng kontraktor, hihingi ng kapalit yan. At doon papasok ang korupsyon. Doon papasok ang impluensya ng politiko sa pagkuha ng pondo ng gobyerno para ibigay sa kontraktor at hindi makakatanggi ang kahit sinong ahensya ng pamahalaan. Lalo na kung yan ay insertion, unprogram sa budget, o kaya yan po yung budget na nakalaan sa mga politiko. Sa national budget pa lang yan. Sa local, ganun din. Merong sangguniang panlalawigan sa governor's office na ina-approvean ang board. Ang city at municipal council
meron ding ina-approve ang budget every year para sa budget ng mayor. Kaya yung pag yung mayor o kahit sinong local official tumanggap ng donasyon, kasapakat ang mga kontraktor, dyan ang korupsyon. So natumbok na po, natukoy na ng pamahalaan yung whole of government approach kung saan nag-uumpisa ang korupsyon. At dahil dyan, mga batas na ang ipinapairal. Ito yung sinabi ni Pangulong Marcos doon sa interview na yung pagpapatupad na ng batas ang nangyayari ngayon. Hindi lang investigasyon. Diba sinasabi nga doon sa report, next week, so after nitong All-Saints Day, magkakadimandahan na, matutukoy na, at ongoing po ang pagsilip sa lahat ng statement of contribution na ipinail ng mga political party, kandidato sa local at national position. Kasi pag hindi kayo nag-file, yan din ang magiging ground para ma-disqualified kayo. Pag nag-file kayo, nandoon definitely ang pangalan ng mga donor. Magkaano? Sinong politiko? Kaya wala kayong kawala. Ang ebidensya ng gobyerno o ebidensyang makikita ng COMELEC galing sa kandidato, galing sa mga kontraktor. Hindi yan fake news, hindi gawa-gawa yan. Kasi ang SOSE, Statement of Contribution, ay yan ay public document sa oras na maipile nyo before COMELEC. After election, yan po ay ginagawa ng kandidato at political party. Kaya yung mga kontraktor, hindi pwedeng magpalusot. Kasi nandun yun sa SOSE. Yung political party, hindi rin makakalusot. Kaya yung ebidensya, hindi mahirap hanapin. Actually, nasa table na, nasa COMELEC na, ipapatupad lang ng COMELEC ang batas para makulong, para mapanagot ang lahat ng kasapakat dito. Inuulit natin, bawal na bawal po. Ano ba yan? 95C, Omnibus Election Code of the Philippines, ang inyong nilalabag. Kung hindi nyo alam yan, mga politiko, wala kayong karapatan maging senador o congressman. Kung kayo namang mga kontraktor, hindi rin nyo alam yan, nagbubulag-bulagan lang kayo. Kasi dapat bago kayo pumasok sa business na yan, bago kayo pumasok sa tie-up na yan sa mga politiko, dapat alam niyo yun. Imposible naman ang mga kontraktor, walang legal department, walang legal consultant. Alam yan. Omnibus Election Code ang hahataw sa inyo. So, tulungan natin ang COMELEC. Tulungan natin si Chairman Garcia. Eto na, Chairman Garcia. Patunayan mo na iba na ang COMELEC ngayon at kayo ay mayroong balls para ipatupad ang batas laban kahit kanino. Ayan, no? Undas na undas, kaya tuloy pati itong damit ko, pang undas eh.